mahilig ba kayo kumain ng apple, di ba? May kasabihan, an apple a day keeps the doctor away. Ano ba to? Tunay ba tong kasabihan o hindi? Pero magugulat kayo, ang dami pala talagang benefits ng apple. Hindi lang konti. Okay? Dami niyang antioxidant, dami niyang fiber. Makikita nyo, isang apple, 100 calories lang. Okay? Isang platong kanin, 200 calories. So dito, magandang merienda, busog ka na. Dito pa lang sa benefits niya, pampapayat na siya. Wala siyang cholesterol, maganda sa cholesterol. Marami siyang fiber. Fiber, gusto mo yan, pampababa ng cholesterol at pampababa sa blood sugar. So, ang dami niyang benefits agad. Number 1, maganda siya sa diabetes. Kung kayo may diabetes, pwede kayo mag-apple. Ito yung perfect na merienda nyo. Kaysa magtinapay, pandesal, kakanin, bibingka, naku, lahat yung pampataas. Mag-apple na lang kayo. 1 apple a day. Maganda para sa blood sugar. Gaganda ang diabetes nyo. Tingnan nyo. Tsaka ang maganda sa apple, ang lalaki ng pag-aaral. Ayan, no? 38,000 people pinag-aralan yung kumain ng 1 apple a day. 28% mas hindi nagkaroon ng diabetes. So, nakaka-prevent siya ng diabetes. Bakit? Fiber, antioxidant, baka meron pa ibang sangkap nilagay ang Diyos, hindi natin alam. Basta maganda siya sa blood sugar at proven siya. Number 2, proven din pampababa ng cholesterol. Ayan, no? Kasi nga, yung fiber niya, very fibrous, di ba? Matigas yung apple, eh. Tapos ang sikreto, yung fiber pala, nakatago sa balat. May fiber naman doon sa laman, pero yung balat, yung pectin na, nandun yung pectin eh, tinatanggal natin yung balat. Siguro, minsan matigas yung balat. At least siguro kalahati o konti nung balat kainin. Nandun kasi yung fiber, nandun din yung antioxidant. So, pag kumain ka ng 1 apple a day, ayan no, 5 to 8% bababa cholesterol mo. 13% pa sa ibang pag-aaral, bababa ng cholesterol mo. Pero matagal nila kanain, 6 months kumakain ng apple araw-araw. Sa blood pressure, hindi ganun kalaki yung pag-aaral. Okay? Bilang internist, cardiologist, ayoko naman magturo sa inyo ng mali. Sa blood sugar, okay siya, diabetic. Sa cholesterol, bababa siya. Sa blood pressure, hindi siya talaga bababa, pero hindi siya makakasama. Kasi healthy siya, hindi siya nakakataba, low salt siya. So, okay lang siya sa blood pressure. Ito nakakagulat, maganda siya sa baga. Okay, ang dami pag-aaral. Maganda sa baga, less inflammation. Ito, 1,600. Less hika. Sa mga smokers, gaganda lung function. Ayan, no? Sa hika, may pag-aaral din siya. Meron siyang antioxidant, quercetin. Less inflammation, less pamamagaan ng baga. So, kung may problema kayo sa baga, smoker, pulmonya, laging may plema, subukan nyo an apple a day. Maganda siya sa baga. Ayan, no? 100 calories lang. Ang taas ng vitamin C niya, 10 to 14%. Copper, potassium, vitamin K, at maraming antioxidant. Sabi nga dito, kainin yung balat, nandun yung fiber, nandun yung antioxidant na polyphenol. Sa tiyan, syempre high fiber. Maganda talaga apple. Nagtatae, kasama siya sa brat diet. Sa mga nagtatae, banana, rice, apple, tea. Okay? Pag matigas ang dumi mo, okay din yung apple. Kasi marami din siyang fiber. Nire-regulate niya. Kung kayo tulad ko may GERD, gastric reflux, ayan, no? Gastroesophageal reflux disease, nangangasim sa gabi, pwede ang apple. Diba? Kasi kung nangangasim ka, parang alanganin mag-lemon, maasim ang orange, maasim ang ano pa ba, mga dalandan, suha. Ito hindi siya maasim. Pwede siya apple. Busog ka, mas busog ka. Ayan, no? More filling. Hindi ka gugutumin. Kaya pag hindi ka gugutumin, low calorie, nakakapayat. May pag-aaral pag kumain ka ng apple, mas mabagal yung labas ng pagkain sa tiyan, mas matagal siya sa tiyan, kaya mas busog ka. Bababa pa yung timbang mo. Ayan, no? Apple, nilagyan pa ng tape measure, pampapayat. High fiber, antioxidant, pampapayat. Bakit maganda sa puso? Kasi maganda sa cholesterol, di ba? Sa blood pressure, okay din. Tsaka tingnan mo,
40,000 katao pinag-aralan, pinakain ng apple. Ayan, no? 13 to 22% less heart disease, less heart attack, meron pa nga less stroke eh. Less heart attack, less stroke, less hika, sakit sa baga. So, napakaganda siya. So, nakita nyo, ang dami niyang benefit. Kaya sinabi ng mga doktor, an apple a day keeps the doctor away kasi nga sa dami ng benefit. At medyo available siya. At meron siyang tunay na pag-aaral. Number 9, prevents cancer. Not big studies, pero merong tulong sa lung cancer, breast cancer, digestive cancer. Ito yung magandang kainin. Yan, no? Lower cancer death. At syempre, sa 9 benefits na to, ang number 10 na pinakamahalaga, meron din pag-aaral pampahaba daw ng buhay. Okay? Ayan, no? Sa isang pag-aaral, 35 less likely to die after 15 years. So, nagtataka sila, bakit yung mga kumakain ng an apple a day, mas mahaba ang buhay. Pwede dahil sa apple, pwede dahil siguro mahilig sa apple, mas healthy sila kumain. Hindi puro ice cream, puro fast food ang kinakain. Ito ang merienda nila. So, overall healthy diet, significant dahil sa apple. Ito, another study, 77,000 people, nabawasan din yung lung cancer. Diba? Less lung cancer, mas mahaba buhay. Napakaganda. Anong side effect ng apple? Parang wala eh. Walang bawal eh. Walang bawal. Hindi siya maasim. Tsaka maganda sa apple, hindi katulad ng mga ibang nakakataba, mangga, nakakataba, pinya, pakwan, matatamis lahat yan eh. Ubas. Apple, di ba? Oh, yun lang nga, baka hindi ganun katamis. Kaya nga maganda, hindi ganun katamis, high fiber, busog ka pa. Possible pa na maganda sa balat. Healthy at affordable ang apple. Ang daming benefits niya. At hindi lang itong mga vitamins. Basically, yung antioxidant, tsaka yung mga proven studies na nakakatulong yung apple. Sana po, subukan nyo. Ang problema lang sa apple, minsan hindi masarap eh. Kung makahanap kayo ng masarap na apple, turuan ng mga bata, an apple a day, sa tingin ko, hindi nyo na kailangan si Doc Willie pag meron na kayong an apple a day. Salamat po.